Kahit sino sir, hindi naniniwala dyan na ganito ang anak ng tuhoy. Ito, kalsada ito. Kalsada to? Yes, spillway ito. Then, medyo tataob yung kayak. Mga biyero, handa na ba ang mga baon nyo para sa biyahe natin ngayong gabi? Pero mukhang tayo ang pababaunin ng mga extraordinary na kwento ng mga lokal dito. Pinoprotektahan ko siya para hindi mawala. Kasi pag nawala ito sa mga susunod na henerasyon, wala na silang makikita. Ang mga pagkain dito, hindi lang nagsasarapan. May hatid pang nakabubusog na kwento ng pagbangon at pag-asa. Pag walang pang-ulam, nangunguha lang si mama ng tuhoy. Malanok. Para sa biyaheng kapupilitan ng aral at kaalaman at hitik sa natural na ganda ng kalikasan. Tara na mga beshi ko, let's come again sa Cam Norte. Sabi nga nila, difficult roads often lead to beautiful destinations. Pero sa bagong sumisikat na pasyalang ito sa bayan ng Vinsons, sisiw na sisiw ang daan dahil 15 minutong akit lang, panalong tanawin agad ang bubungan sa inyo. Makakasama natin sa pagkakyat sa Mount Panit ang mag-asawang biking enthusiast na sina Joanna at Julian na nakahibigan na raw ang pagbibisiklet sa bundok na ito. Paano niyo po na nakita at nalaman na may rutang ganito? Etong Mount Panit, since taga Vinsons naman talaga kami, medyo kilala na rin siya nung in 2021 nung nagpunta kami dito. Sinama talaga namin siya sa bucket list namin. Since plano namin, i-bike talaga namin yung buong Vinsons. Pag Parang bara-barangay. Nung napadpad tayo dito, nakapark tayo dito, napansin ko na, uy, ang ganda ng lugar dahil may beach, tapos may bundok. Yes. Usually, yun yung magandang combo no? Package. Is that one of the reasons why ito yung pinupuntahan ng mga bikers or hikers, just to have fun? Yes. Isa sa favorite talaga namin kasi pag galing kang Vinsons, lalo kung beginner ka, 24 kilometers from Vinsons, galing sa Barangay Ginakutan. Medyo maiksi lang siya kung talagang naglo-long ride ka. Tapos yung paakyat, almost 15 to 20 minutes lang. Nasa peak ka na. You see your bicycles? Yeah. Usually tulak lang talaga siya pag Tulak lang. Okay, sige. Tirahin na natin to. Okay. Alright. Go! ₱25 ang kailangan bayarang environmental fee. Pagdating sa flat surface ng bundok, pwede nang magbisikleta papunta sa peak. Pero dito pa lang, sulit na agad ang akyat at pagtsak nyo. Biking enthusiasts or mga cyclista dyan na bibisita dito sa Cam Norte or this specific spot around this area, pagdating mo or before your assault, there are some parts na kailangan mong buhatin or kailangan mong itulak dahil nga medyo mataas yung gradient ng hill. But there are some parts na pwede mong e-bike naman. And then, as promised, sinabi nila na mga around 15 minutes ma-reach na yung pinakatuktok, which is, look, this is your reward. This probably 180 view of this. Anong klaseng beach nga ba ito? Anong ocean to? Pacific Ocean. And the water is so calm. The sun is brightly shining. And at least we put a good workout in. Thanks, guys. Balita ko, hindi lang daw bundok ang inaakyat dito. Hala, nahulog! Oh no! Ang patong-patong na hamok o duyan na ito, challenge accepted sa BND team. Meron pa bang isa? Meron. Sabi niya, kinahanap eh. Paano mo panawa dito?
Ang 3.5 hectare nature park and resort na ito may iba't ibang accommodation options. Pwede mag-team building, camping, overnight. Kami lang dito sa Camarines Norte yung resort na may river and pool. Kasama na sa 120 pesos entrance fee for adults at 80 pesos entrance fee for kids ang 1 to sawang ligo sa swimming pool at river. Balita namin, kakaibang surfing naman ang ginagawa dito ng locals. Ito ay para sa mga adventurers nating mga ate at kuya. Usually, kapag may alon, surfboard, skimboard, kite surfing. Usually, kapag sa lake, lagoon, kayak. Paano yun naisipan yun? Ayun nga sir, nilagyan namin siya ng kakaibang twist para at least mas kakaiba, mas bago. Then mas extreme. Mas extreme. Yeah, normal than cruising. Mas ano ba to? Parang mas mahirap ba talaga? Yes po sir, yes po. Pero nakaupo ka, so medyo low center of gravity di ba? Parang ka bang nasa rapids, parang gano'n? Yes. Kailangan sir, medyo strength talaga ng upper body. Okay. Para makahabol tayo sa alon, then makapag-rise. And usually, hindi mataas yung chance na mahulog. Depende. Yes sir, depende po. Depende kasi parang meron ka rin pang-balance. Yes po. Yung, diba? Yung paddle sir, yes po. Okay. Yung challenge kasi ay palabas. Dahil if your kayak is not pointed directly perpendicular sa waves, then medyo tataob yung kayak. And it's just it's a number of waves na you gotta go over before we can turn around and then wait for the wave. Sabi niya, paddle ako. But yeah, the main challenge talaga is going outside. Lalo na kapag dalawa kayo, bumibigat, hindi masyadong mabilis mag-steer yung kayak. It's more challenging, but more challenging the better, I guess. Nakakuha kami ng wave, medyo slightly bumaba yung surf namin dun sa wave na yun, but the last few seconds before tumob yung kayak namin, parang nawalan kami ng balance sa tumob. But I didn't expect na ganun ka yung sensation ng pagtayo sa surf and you're catching a wave. It's also that awesome sensation when you're on a kayak and riding the wave. It's like, that's pretty cool. Really nice experience. Must try. Kahit na kaya you're like sabihin natin you're a weekend warrior. You've been going to La Union for a couple of years now, so medyo on the longboard. Sinusubukan namin yung medyo more agile, lighter. Apparently, yung gamit namin kayak, it's pretty much like an equivalent to a longboard. It's not for yung magulong waves. Steady lang siya yung tubig. So if you have like a smaller, a lighter, a more agile kayak, then you can actually I guess be more efficient catching the waves or doing multi-directional. But anyway, it's all good fun. Dito sa Talisay, mangroves o bakawan ang itinuturing nilang yaman.
Ang dahilan ng pagsikat ng talisay, ang matagal na nilang nakukuha sa mga bakawan, ang shellfish na tinatawag dito na tuhoy. Sa 3 coastal barangay sa Talisay, sa barangay San Nicolas, pinakasagana ang tuhoy. Pinaka-accessible for them is tuhoy kasi every low tide, kahit saan dito sa area sa Lipaan or dito sa mangrove, nakakakuha sila. Isa sa matagal na nangunguha ng tuhoy, si Ate Floribel. 8 years old pa lang daw siya nang turuan siya ng kanyang nanay Bebang na manguha nito. Importante yun sa akin, manguha ng tuhoy. Kasi noong nag-aaral pa ako, minsan yun ang ginagawa kong pambaon sa school. Dati raw ay 20 pesos ang 100 piraso ng tuhoy. Pero ngayon, ibinibenta ito ng piso kada piraso. Para malaman, natunog siya pag tinamaan ng gapat. Pag nanguhuli. Ba ang tunog niya pag walang laman? Mayroong tumunog. Kapag konti ang nakukuhang tuhoy ni Ate Floribel, imbis na ibenta ay inuulam na lang daw nila ito. Ang karaniwang luto dito, ang specialty daw ni Nanay Bebang na sinabawang tuhoy na may miswa at patola. Ilang beses na po namin din na-feature yung iba't ibang klaseng clams. Pero ito pong tuhoy, matagal nyo na pong inaani. Mula 10 years old po kayo. All year round. Nung bata pa ako, kahit hindi ka makabili ng karne, meron lang yan, pwede nang inasiman, pwede nang gawain ng ganyan, basta't meron ka lang tuhoy, sir. Tama si nanay. Hindi na kailangan maglagay ng asin. In fairness, alam mo na, sarap ng pagkaluto ni nanay. Alam niyo na yung combination ng miswa, pati patola. Great combination. It tastes fresh, even though it's salt water, but salt water fresh. At definitely walang lansa. Nung natuto yung community makapag-create, makapag-invent, discovered na pwede pala silang mag-create ng more than 20 dishes out of tuhoy, malaki yung naitulong niya sa mga locals dito kasi maraming umu-order and nagkaroon sila ng additional source of income. But who will take home the Queen Tuhoy crown? Ladies, be ready for the test. Sa taste test pala. Hi, Sir Drew. Hi. May ID ka bang dala? Kailangan po ng ID? Kasi baka makalimutan mo yung pangalan mo. Lakas ng mo confidence This is Lumpiang Tuhoy. Lumpiang Tuhoy? Yes. Sino nga pala ulit ako? Andrew ka, sir. Andrew! Thank you! Hi, sir. Ay, may kembot pa yan Hi, sir. Hello po. Ito po ang Siomay Tuhoy. Siomay Tuhoy. Okay, ito na po yung gagamitin ko. Lagyan na po natin ng soy sauce. Wow, pwede lang. Thank you, ate! Hello, sir. Hello, may tubig mo kayo? Wala. Loko lang po. Tuhoy carbonara po. Pwede din ate! Hello, sir. Ay, hello! Ito po yung crispy toy sisig. Uy, so parang dinip fry pa ito, or stir fry, para maging sisig. Siya. Marutong! Oh my goodness, we have a front runner! Thank you there! Tuhoy roll! Sandwich tuhoy! Ang dami pa pala! Sir, tokwat tuhoy. Pwede din. Yun. Gumamit ng ginger si nanay. Ang sarap din to. Wala kang lagyan ng sauce, not nay.
barbecue in Tuhoy. Tuhoy po kayo! Tuhoy po kayo! Longganisa. Medyo mahirap to. Ang tuhoy ay napaka-versatile na ingredient at pwedeng lutuin gamit ang iba't ibang ingredients. Lahat masarap. Pero yung dish na umusbong, para sa akin, para sa panlasa ko, hindi para sa mga kasamahan ko, ako lang to ang nanalo. Queen Tuhoy Crown. Matatagpuan din sa Camarines Norte ang isang natural at isang man-made attraction ang parehong dinarayo. Pero alin kaya rito ang natural? Alin naman ang man-made? Which is which, Biheros? Dahil mahirap mamangka sa dalawang ilog. To the rescue ang BND team! Tay, natural or man-made? Man-made. Bakit po niya nasabi niya man-made? Semento. Very valid point. Parang semento. White cement. Ano yan, sir? Natural. Natural. Man-made. Man-made or natural? Ito ang natural. Man-made. Natural. Bakit mo nasabing natural? Blue and green. Yun yung kulay ng water. Aabutin ng 40 minutes ang biyahe via 4x4 vehicle papunta sa tinatawag nilang spillway. Rough road na malala, kaya kabit lang mga beshi ko. Ito na ang moment of truth. Natural o man-made kaya ito? Sir Bong, yung unang pagdating natin dito sa area na to kala ko natural pero hindi natural dahil parang man-made talaga to. Pero of course, na-validate ko dahil meron ako nakita steel bar na naka-ukit dito. So, I guess nga man-made talaga. Ano po ba yung parang background na kung bakit merong gintong structure dito sa May Falls? In 1986, ito ay dating kalsada na ginawa ng Philippine National Oil Company or PNOC para mag-explore ng geothermal resources dito sa bundok na ito. Ngayon, in year 2000, ito ay parang dinatuloy. So ito, totoo na ito ay man-made. Balik tayo sa sinabi mo na dating may daanan dito. Saan po yung daan? Ito, kalsada ito. Kalsada to? Yes, spillway ito. Dati. Bago may mga rumaragas ang tubig, talagang daan to? Daanan to, yeah, kalsada. Okay. Pag sinabi niyo po bang spillway, ano po bang sabihin ng spillway? Spillway, parang tulay para daanan ng mga sasakyan. Okay. Yan yung gandang yan, yun yung dinadayo ng tao dito. Ang dating kalsada, naging man-made attraction na. Tama rin ba ang hula nyo, Biheros? Ito, Mampili River Reveal. Abangan mamaya. Ang tuhoy ay napaka-versatile na ingredient at pwedeng lutuin gamit ang iba't ibang ingredients. Lahat masarap, pero yung dish na umusbong, para sa akin, para sa panlasa ko, hindi para sa mga kasamahan ko, ako lang to ang nanalo. Queen Tuhoy Crown. Na hindi masyadong durable, no? Ay ang sisig dish. Bukod sa natural at man-made attractions, isa pa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang probinsya ng Camarines Norte ay dahil sa mayaman nitong flora at fauna. 2 sa 13 uri ng kilalang pinakamalaki at isa sa pinakamabahong bulaklak sa mundo ang matatagpuan dito. March 27, 2007, nang unang matuklasan ng 62-year-old eco guide na si Tatay Angeles o mas kilala bilang Tatay Ani ang Rafflesia o corpse flower sa Mount Ginatungan. 24 na taon ng guide si Tatay Ani sa Mount Ginatungan at higit sa 1,000 beses na raw siyang nag-akyat baba rito. Kaya niyo yan, Deros? Days kaya yung kulay niya medyo paitim na.
Alam niyo ba na ang Rafflesia ay parang tao? Simula sa pagtubo niya hanggang sa mag-bloom ay 9 na buwan. So pag bloom niya, tumatagal lang siya ng 4 to 5 days. Paglampas ng 5 days, ang kulay niya ay ganito na, umiitim na siya. Pabulok na. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, critically endangered ang mga Rafflesia o nasa extremely high risk of extinction na sila. Kaya bawal na bawal itong pitasin. Pinoprotektahan ko siya para hindi mawala. Kasi pag nawala ito sa mga susunod na henerasyon, wala na silang makikita. Hanggang malakas pa ako, hanggang kaya ko, aakyat pa ako ng bundok. Kapag po'y maliit sila, yan po yung itsura nila. Opo, nasa loob. Nasa loob siya. Nasa loob kasama nito, sir. Sa loob. Pero yan po kapag bata pa sila. Opo, parang alimango nga, sir. Kaya hindi ka para paniwala. Kahit sino, sir, hindi naniniwala dyan na ganito ang anak ng tuhoy. So, meron po siyang mga paa. Opo. At meron din siyang parang sipit na sir. parang pang-alimango. Opo. Tapos yung kapag tatanda na ho sila, pag sir, pag yung handa na silang lumabas dyan sa ina, naalis na po ang sipit at saka yung mga paa niya. Parang baliktad po, no? Dahil kailangan po ng mga paa para gumalaw. Opo. Pero pag tumatanda na po sila, mawawala na po sila. Yan sir, yung balat nilang yan, nagagawa ng ganito na. Titigas na po yan. Titigas na po yan, sir. Lalaki ng lalaki, titigas na yan. Inalam namin kung nagkakaanak nga ba ang tuhoy-deros. Ang sagot, hindi. Isang parasite pala itong napakaliit na alimango na nakikitira at nakikikain sa tuhoy. Uy, something new sa ating pagbiyahe, ha? At sa mas pinalakas na tourism promotion, taon-taon ay mas dumarami ang mga bumibisitang turista sa Camarines Norte. Sa munisipyo ng San Lorenzo Ruiz, isa sa most visited tourist attractions ang Mabini River. At ang best part dito, free entrance mga biyero! 2021, we have 22,390 tourist arrivals and this year po is 33,651 po. I'm guessing pinupuntahan to not because of the falls, kasi yung falls dun pa. But because of this area, which is yung kanilang languyan na, if you can see, sobrang clear ng water. Water's kind of cold, but very pleasant. Trek is for all ages. Bata, kahit matanda, beginner, intermediate, it doesn't really matter. Sabi nga nila, we are not above nature. We are part of nature. Ang mga dinayo naming lugar, bahagi na ng buhay ng mga nakilala naming lokal. Kaya maputok-tok man ng bundok, ilalim ng tubig o sulok ng gubat, handa nila itong protektahan, mahalin at alagaan.